Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Tapos ngayon, ito na nga, may illegal campaign donations din daw si Pia Cayetano. Yan. Ha? Huwag kayong aalis ha. Pag-usapan natin yan. Ha? Bago itong kay Pia Cayetanong ito. Kaya, ano ito mga kabunyog? May illegal campaign donations din kay Pia. Kaya ano ito? Sino ba itong mga illegal campaign donors ni Pia Cayetano? Yan, pag-usapan natin. Lumabas itong balitang ito. Ito, ipakita ko sa inyo yan. Ito, tingnan nyo. Inabsuelto ng COMELEC Political Finance and Affairs Department sina Senator Cheese Escudero at campaign donor nito na si Lawrence Lubiano. Si Lubiano ang presidente ng Centerways Construction and Development Incorporated na isa sa most favored firms ng DPWH ayon sa ulat ni Pangulong Bongbong Marcos. Bagaman umamin na nag-donate at umanggap ng 30 million pesos, lusot sina Lubiano at Escudero sa naging desisyon ng COMELEC dahil wala raw sapat na ebidensyang nag-donate si Lubiano bilang kinatawan ng Centerways. Bagkus, sinabing galing ang contribution sa personal capacity ni Lubiano. Sa ilalim ng Omnibus Election Code Section 95, nakalista ang mga tinatawag na prohibited contributions. Hindi lang ito nakakulong sa DPWH contractors. Kabilang din dito ang mga contractor sa anumang ahensya ng pamahalaan at mga personalidad na nagsasagawa ng natural resources exploitation sa bansa tulad ng pagmimina. Sa patuloy na pagsisiyasat ng nadiskubre naming isa sa mga nagpondo ng kampanya ni Senator Pia Cayetano noong 2025 elections, may mataas na posisyon sa ilang kumpanyang matagal nang kumukubra ng mga kontrata sa pamahalaan. Kabilang sa top donors ni Senator Pia ang ilan sa mga pinakamatataas na abogado ng Tan, Acut, Lopez and Pison Law Office. Isa dito si Senior Partner Attorney Edmundo Eltan na nagbigay ng 5 million pesos sa nakalipas na halalan. Si Senior Partner Attorney Sabino E. Acut Jr. na nagbigay ng 2 million pesos. Si Senior Partner Attorney Bernard Lopez na nagbigay ng 3 million pesos. At ang partner na si Attorney Valentino Dayonela na nagbigay naman ng 1 million pesos o may kabuuang halaga na 11 million pesos. Former senior partners at former senior associates silang lahat sa Ponce Enrile Cayetano Reyes and Manalastas Law Office, kung saan isa sa founders ang ama ni Senator Pia na si late Senator Renato Rene Cayetano. Bagaman may long-time connection na ang mga nasabing abogado at ang pamilyang Cayetano, deklarado ni Atty. Tan sa kanyang publicly available information ang directorial position nito sa iba't ibang mga kumpanya. Kabilang na ang APC Group na may ilang subsidiaries tulad ng Aragorn Power and Energy Corporation, PRC Magma Energy Resources Incorporated at APC Mining Corporation na dating nang nakakakuha ng mga kontrata sa pamahalaan, partikular na sa Department of Energy. Direktor din siya sa Sagittarius Mines Incorporated na kontraktor ng pamahalaan sa Tampakan Mining Project, ang pinakamalaking copper gold mine sa Pilipinas. Una nang sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na tinitingnan na rin ng COMELEC ang ilang donor contractors sa sosyo ng mga kumandidato sa nakaraang halalan. Kabilang daw dyan ang ibang contractor sa labas ng DPWH, pati na rin ang involved sa mga mining company. Ayon sa abogadong kinonsulta namin, wala pang prior case sa Korte Suprema patungkol sa prohibited contributions kahit na malinaw raw ang nakasulat sa Omnibus Election Code, pero maaari pa rin daw ito mahulog sa legal loophole kung saan hiwalay ang owner sa mismong kumpanya kung magbibigay man ito ng donasyon sa isang kandidato. Ayon sa COMELEC, oras na mapatunayang lumabag sa Omnibus Election Code, maaaring maharap sa isang election offense ang isang kandidato at ang donor nito na may kaukulang parusa na 1 hanggang 6 na taong pagkakakulong. Maaari rin daw maharap ang sangkot na politiko sa perpetual disqualification from holding public office. Ilang beses namin sinubukang kunin ang panig ni Senator Pia Cayetano bago i-ere ang ulat na ito, pero hindi siya tumugon sa aming mga mensahe. Sumulat din kami sa opisina ni Atty. Tan, pero wala pa rin itong sagot sa kasalukuyan. Yan o. Kita nyo? Siyempre ang mga kandidato at saka ang mga partido pagkatapos ng eleksyon nagsasubmit ng SOSE, yung Statement of Contributions and Expenditures. Ay di ba yan din yung dahilan bakit nakasuhan si Marcoleta? Yung sa SOSE niya yan eh. O ngayon mga kabunyog, ito naman palang si Pia Cayetano, sa sinabmit niyang SOSE, may nakadeclare siyang mga campaign donors
mm, mga campaign donors na direktor ng mga mining companies. Ay bawal 'yan. Bakit bawal? Kasi ang mining companies kumukuha 'yan ng permit sa gobyerno. Hindi ka naman makakapagmina kung wala kang permit sa gobyerno. Oh, 'di ba? Hindi ka makakakuha ng permit sa mining kung ay hindi ka makakapagmina kung wala kang permit sa gobyerno. So ibig sabihin, itong mga anong ito, itong mga mining companies na ito, kaya kumukuha ito ng ah, mga permit galing sa DNR, sa Mines and Geosciences Bureau. Ay ngayon, itong mining company, mayroong directors na campaign donors ni Pia Cayetano. Bawal yan mga kabunyog, mga kababayan. Bawal na bawal yang ganyan. Campaign donors mo, director ng ito, itong Tan Acot Lopez and Pison law offices. Oh, kasi yung father ni Pia Cayetano, si dating kumpanyero Rene Cayetano, mayroong law office yun. Tapos may mga partners siya doon sa law office na yon na campaign donors ni Pia Cayetano. Naka-reflect sa report niya eh. Naka-report yun. Ano na yun eh. Kumbaga na isubmit niya na yun sa COMELEC. Naka-declare na doon na itong mga ito ang mga donors ko. At ang binigay nila ay ganito. O, mga kabunyog, nakita ko doon may binigay ng 5 million, 3 million. Ngayon, ang problema, yung mga donors na yon ni Pia Cayetano ay directors ng mining companies. Pagkatapos yung mining companies na yan, may kontrata sa gobyerno. Yun. Kung mapagkukunik-connect natin yan, bawal po yan. Bakit bawal yan? Ay kung yung mga directors na yan, directors yan ng mining companies, may kontrata sa gobyerno, parang ang mangyayari dyan, kaya ka nagbigay ng campaign donations kay Pia Cayetano para matulungan ka nito pag nanalo itong senador, matutulungan ka niya para yung mga kontrata mo sa gobyerno, mining permits, matulungan ka ni Pia Cayetano. Yan yung pinagbabawal sa batas. Kaya yung mga donors na mayroong kontrata sa gobyerno, transaction sa gobyerno, bawal maging donors. So, yan mga kabunyog. Kaya itong si Pia Cayetano, tumanggap siya ng donations sa mga campaign donors na directors ng mining companies. Bawal po yan. At ano ang posibleng mangyari dyan kay Pia Cayetano? Pwede siya niyang ma-disqualify, perpetual disqualification from holding public office. At ayon sa COMELEC, iimbestigahan nito. Kasi siyempre, lumabas na yung balita na yan. Alam nga namang hindi baliwalain yan ng COMELEC. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Kaya bago na naman itong issue dito sa magkapatid na Cayetano. Ngayon lang po yan, mga kabunyog, mga kababayan, sa Billionaire News Channel. Kaya kung makapagsalita itong sila Pia Cayetano na parang wala silang baho, lalo na itong si Pia, arrogante din ito, parang si Marcoleta. Mga kabunyog, mga kababayan, arrogante din yan. Kung makapagsalita, akala mo walang issue sa kanya. O ngayon, paano yan? Ang isang issue dito kay Pia Cayetano, yung insertions. Ginamit doon sa mga flood control projects na hindi naman pala flood control, kundi illegal reclamation. O shout out, Asa Villa, shout out. Mga kabunyog, kaya ito, bago lang po ito. Hindi po ito lumang balita, bago lang. Kaya kung titingnan natin, natatambak ang mga kaso dito sa mga magkapatid na Cayetanong ito. Ang dami na nilang problema. Ang dami na nilang problema. Bawat araw may nadadagdag, may nauungkat. O kaninong kasalanan yan? Kanila. Kasi
Sabi nga ni Senador Ping Lacson, daldal kasi ng daldal eh. Akala mo naman wala man lang issue sa kanila. 'Di ba? Doon napikon si Senador Ping Lacson eh. Kung makapagsalita daw itong magkapatid na ito, lalo na si Alan Cayetano, akala mo wala man lang mga issue sa kanila. Oh, kaya talagang pinursigihan ni Senador Ping Lacson. Oh, pero itong si Pia, oh, di mayroon din pala. Bago na naman 'to, mga kabunyog, mga kababayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.